Ito, Sara Duterte, kasama din sa huhulihin ng ICC, Interpol at ng mga kapulisan sa visa ho ng warrant of arrest na galing ho sa ICC. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ho, breaking news. Sara Duterte, uhulihin din ng ICC, Interpol upang ikulong diyan ho sa The Hague, Netherlands. Ito na nga, ito na ang hinihintay ng taong bayan. Mga mahal kong taga-subaybay, bibigyan ko po kayo ng katunayan na itong si Sara Duterte ay isa sa lalabasan ng warrant of arrest at kasama ho sa huhulihin ng ICC, Interpol. Hindi lang po iisa ang huhulihin, mga kaibigan, at hindi rin po iisa ang lalabasan ng warrant of arrest. Nako, marami-rami ho ito. At siyempre, kumpirmado dyan ay kasama ho si Bato de la Rosa. Subalit bukod ho kay Bato de la Rosa ay nakakuha tayo ng dokumento ho na ito ay galing pa sa website ng ICC na nagpapatunay na itong si Sara Duterte ay kasama sa ika nga po ay kasangkot ng kanyang tatay tungkol dito sa crimes against humanity, datapuad kasama rin ho sa lalabasan ng warrant of arrest upang hulihin ng ICC, Interpol. Unahan ko po kayo, hindi po ito fake news, mga mahal kong taga-subaybay. Kaya't kapag mayroon po kayong pagkakataon, huwag nyo pong kaligtaan, panuorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo, sapagkat dito ho may ipapakita po ako sa inyong dokumento na kasama at kung sino-sino ang aarestuhin. Marami ho ang aarestuhin. But hindi natin po alam kung ito ay one by one o isahan lang. Mas mabuti po ipapakita ko po sa inyo at babasahin ko po ang ilang detalye dito, mga mahal kong taga-subaybay. Shoutout po sa lahat. Isang like po muna sa video na ito. At syempre sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, please subscribe, mga kaibigan. Ito, ang unang ipapakita ko po sa inyo ay dokumento na ito ay galing sa website ng ICC. At siyempre, kasunod ko po kapag naipakita ko ito, ay bibigyan po natin ng linaw ito, mga mahal kong taga-subaybay. Mayroon din po akong ibabahagi sa inyo. Buhat po ito sa GMA7. Mismo nga nagkumpirma ay GMA7 ho. Binalita na po ito. Ilang oras lamang ang nakakaraan. At ito po ay kinuha nila sa website ng ICC. Ano po ang nakasaad, mga mahal kong taga-subaybay? Nandito ho, ipa-plus ko sa screen, pinakita ko. At syempre, para lubos nyo pong maunawaan, nandyan ho, naka-plus sa screen. Ano po ang sinasaad? Buhat po sa GMA7, siyam na tao ang perpetrator ni APRRD, pero may takip ang pangalan sa kopya ng dokumento. Ibig sabihin nito ay siyam na tao ang kasabwat ni dating Presidente Digong dito sa ika nga po ay kinaso sa kanya na crimes against humanity, mga mahal kong taga-subaybay. Nandyan no, sa screen. Perpetrator ang ibig sabihin ay kasagwat ni dating Presidente Digong, pero may takip ang pangalan sa kopya ng dokumento. Yung sinasadong dokumento ay galing po yan sa website ng ICC. At nakuha ko ng GMA, tapos binahagi ko naman po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. Hindi po ito fake news. Ano po ang sinasad sa dokumento? Ibabasahin ko po sa inyo. At siyempre, pwede nyo pong i-screenshot para lubos nyo pong maunawaan. Eto, Duterte is individually criminally responsible for committing the crimes alleged in this application jointly with and through others pursuant to Article 25 3-A between at least
November 1, 2011 and 16 March 2019, Duterte and his co-perpetrators shared a common plan or agreement to target alleged criminal in the Philippines. Yan po ha mga kaibigan ang binabasa ko, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale of production. Aba, ito talagang halo-halong kaso na po. Through the commission of crimes such as murder, torture, and rape. Kaya sinabi nating halo-halo na kaso, kasama doon yung murder, torture, and rape. Common plan. Kung mapapansin nyo po mga mahal kong taga-subaybay, yan po may highlight na kulay yellow. Yan po ang mga pangalan na siyam na tao, co-perpetrator, kasabuat ni Digong Duterte. Yan o, ayon po sa ating pag-research at according din sa mga batikan na mga abogado at marami na rin po ang nagtalakay, yan o ay ang mga kasangkot na lalabasan ng warrant of arrest na pinresenta ho, mga kaibigan. Hindi ko na pahabain sa madalit salita, yung may mga highlight na yellow ay mga lalabasan ho ng warrant of arrest. At syempre, para sa kapakanan ay hindi po binulgar ang pangalan. Para sa safety o hindi mabulgar ang pangalan, nilagyan ho ng highlight. Basahin nyo pong mabuti, mga kaibigan. Sa bandang huli ay sinasaad ho ang ranking government official together, including Duterte to co-perpetrator. Ibig sabihin ito, itong Duterte na ito ay walang iba. Kung hindi ho tayo nagkakamali, di umano ay kasama si Sara Duterte na lalabasan ng warrant of arrest. But si Bato sigurado na ho. At yung iba pa ho ay yung mga iba pang kasangkot, saka natin talakayin, kukulangin tayo sa oras. Mag-focus tayo dito ho kay Sara Duterte. Basahin nyo po para lubos nyo pong maunawaan, i-screenshot nyo ho. Yung may highlight na yellow ay nakasaad po dun yung kasangkot. Ito nga si Duterte na apelyido, ibig sabihin po niyan ay pagpipilian doon yung walang iba kundi si Sara Duterte. May babasahin pa rin po ako sa inyo. Ito po ay galing din po sa GMA News. Mga mahal kong taga-subaybay, subalit kinuha din po English yung balita ng GMA News, kaya't kumuha po tayo sa Tagalog. But galing din po sa GMA News. Ito ho, at ipa-plus ko din po sa screen. Bilisan ko na, tukulangin tayo sa oras. Ito, ayon sa ulat ng GMA News, pansamantalang isinekreto ng International Criminal Court ICC ang pangalan ng siyam na individual na itinuturing na co-perpetrators ni Digong na kinasuhan din ng crimes against humanity upang mapangalagaan ang kanilang seguridad. Batay sa ulat, kabilang sa siyam ay si Senador Ronald Bato de la Rosa na naupong hipi ng Philippine National Police noong termino ni Digong sa Malacanang na itinuturong chief implementor ng summary executions ng ipatupad ang Oplan Tukhang laban sa mga pinaghihinalang drug personalities. Kasama rin sa arrest warrant na inihanda ng ICC ay si retired Major General Vicente Danao na pumalit kay Bato bilang Davao City Police Station Chief noong kasagsagan ng drug war ni Duterte. Tinutukoy rin ng ICC si Vice President Sara Duterte na nasa likod ng kanyang amang si Digong sa pagpapatupad ng tukhang na nagsilbi nitong mayor ng Davao City simula 2010 hanggang 2013. Noong mga panahong iyon, nakaupo naman si Digong bilang vice alkalde ng siyudad. Buwat po dito ito sa Philippine Today. Ayan, Pilipinas Today na ito po ay galing din po sa ABS-CBN. Binilisan ko po, baka tayo kulangan sa oras, bigyan po natin ng parto. Ang maliwanag po dito, nandiyan po kasama ang pangalan ni Sara Duterte sa lalabasan po ng warrant of arrest, mga mahal kong taga-subaybay. So ito ho, mga kaibigan, ay matindi ho ito, sapagkat kasama ang pangalan ni Sara Duterte na lalabasan ng warrant of arrest at kasama rin ang pangalan ni Sara Duterte na uhulihin ng ICC Interpol. Nako, ay baka magtago na ito. Abangan po natin mga kaibigan at tandaan po natin, biglaan ho kung paano dumiskarte ang ICC Interpol
malalaman lang po natin ay inuhuli na ang isang subject katulad po na nangyari kay Digong Duterte. Kaya nagkaroon po ng matiwasay na paghuli. Sana po naunawaan nyo ito. Bigyan po natin ng parto. Pasensya na po. Ako'y nagdudumali. Kukulangin tayo sa oras. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palapakan.